Blue side win Blue. 92.31. Pero ano man naman, kahit 100% ban rate na si Chip, i-nerf na lang natin si Zushin ulit. para wala na tayong mawala na pick. Grabe naman. Kakaiba yung galaw eh, no? Oo. Napakalakas si Chip ngayon dito, pero tatanggalin natin Okay. yung mga nagpapalakas sa mga ibang role. Ganun yung galaw ngayon ng laro. Pero with the Harith taken away, ang dami pang options, men. Literal. Oo nga eh. Inisip ko, nandun ulit yung Cho, pero syempre, kung yung iba naman nating mga first pickable heroes ay ko-consider Kaya. natin, Hayabusa, Nolan, and actually, bukas nga yung Khalid, di ba? So, ayun. Ayan na. Ling na ni King Kong ang ating matutunghayan. Pero Galing, Cho. Ay, ang dami pang pang-counter sa Ling doon. Oh, Khalid Khalid Cho. nga, Khalid open pa dito eh, Correct. para sa Aurora MLBB, if ever, na gusto nilang... Pag si Rene J, sobrang flexible, pati yung Khalid, siya yung nag-introduce no Rome eh. ibang klase. Baka Rene J to. I mean, di naman ako magugulat sa kanya kung kaya niyang gawin yung mga ganoon. Pero ngayon na nandito nga tayo, Aurora MLBB, 2 times nang nahawakan ni Super Friends yung Valentina niya eh, no? Yes. So parang, mako-consider na ba yun this time ng Aurora MLBB or hahayaan na lang din nila ulit na mapasakamay ni King Kong? Kasi ayun na nga, medyo similar naman sa Khalid Cho. Yeah. Mas may ano lang to, may dagdag likot para dito sa And Aurora disengage. MLBB. Tsaka parang comfort pick ni Rene J, kung tutuusin, the Mathilda. And at least similar doon sa dati ng ginagawa ni Rene J at Edward. Napapasok si Edward sa madami, tapos Oo. hihilain din lang ni Rene J. Oo. This is tried and tested na para sa dalawang taong ito. And kung tutuusin, ay ilang World Championship na rin na nakalipas na ginagawa ni Grabe. Edward. Ayun pa din eh, Valentina pa din eh. Cho, Valentina, hindi na finarse pick yung Cho. Pero still, pasok siya sa first phase ng ating draft. Meanwhile, for Aurora MLBB, I think now is the time to get Nolan, Julian, or Hayabusa. Oo, kuhain na nila. At least ngayon alam natin na ultimo pala si Doming ay may mga pwedeng gamiting surprise picks to adjust to whichever hero ang gagamitin at ilalabas ni Keldra. Kasi unlike yung game number 2, kasi yung parang nakita natin kanina, nakapag-adapt sila sa hero pick din ni Keldra na hindi sobrang naging winning lane na malinaw doon si Keldra kontra doon sa kay Doming kanina. Pero another thing also is mabibigay pa rin sa Fnatic Onyx yung opportunity na mag-secure ng hero dito na magkaka-advantage kontra kay Edward. And with this Nolan, medyo bibilis ang kanilang pagkuha ng early game farming nila. Though I would say na sa early game lamang ang Nolan, but by the time na pumasok ang mid game, may ramdam mo na medyo may maliit na kalamangan ang isang Ling in terms of pag-iikot around the map. Maliban na lang of course kung may purple yung Nolan at walang purple yung Ling. Alam natin na kapag walang Mahirap. purple yung Ling, pagod na Ling yan. Oo, nakikita natin dito, no, ang daming mga fans. Happy 4th wedding anniversary po Oh. sa inyong dalawa. Happy anniversary po! Oh. Nanood lang po ako ng MPL, nainggit pa ako. Oh. Ay, happy. Happy. Happy anniversary po sa inyo. Yun lamang po. At isang pagbati sa lahat ng mga nanonood. Nakita natin ng ating mga viewers sa Infinix Zone. Pero yun na nga, tinanggal ulit ang Tigreal. Pag ito naging Claude yung isa pang ban dito, no? Parang paulit-ulit na lang or na hindi na talaga napalusot. Yan. Naku, hindi po namin, Ayaw. hindi ko po namin Hindi po pwede yata yan. Okay lang yan. Mag-aral po kayo. Pati yung mga lab, yung mga thesis, i-move nyo na lahat. Okay. Claude is a possible Yes. ban. If not a Claude, well, tingin ko hindi naman sila magbaban ng Beatrix. Oo, wala na rin naman ulit yung Sabay nagban ng Moskov. Beatrix. Pag binan nila Oo, yung no. Beatrix dito, eh, no? Hindi naman na sila naka-Moskov though. Pag binan yung Beatrix, sabihin pala desisyon ka. At saka, may possibility kaya na makakita ulit tayo ng Alice para dito? Sabay sa- nag-1-1 din si Kelra, no? Nakita kay Benny kanina. Okay lang sa akin yun. Masaya ako doon. Ay, okay, open ang Claude ata so far. Oh wow. Ito na ata yung oras na makikita na natin ang Claude ni Kelra. When I think about Claude and Kelra,
lagi kong naalala yung performance nung MSC 2021. Oo. Kumbaga parang isa yun sa mga masasabi natin na iconic picks niya during that era kung saan nanalo siya ng isang MSC championship. But now, with the Faramis ban, limitado ang mid lane picks na pwedeng ilabas ni Alam Yue. mo, gusto ko lang sabihin, no, grabe yung respeto ng FNOP against you eh. Oo. Nagban sila ng Faramis even though they have the Valentina, which means na as a player, sobrang na-maximize ni Yue yung skills na meron yung Faramis, hindi lang yung Netherrealm na meron siya. Now, I think nandito tayo sa point na medyo binibate ng FNOP na piliin yung Claude, possibly because merong Oo. possible counter yung FNOP. So, if I were Aurora, tingnan natin kung gugustuhin natin na parang lumaban pa into picking that hero. Medyo matagal na pala natin hindi nakikita yung Ruby Gold lane. No? Oo. Parang bigla na lang nawala sa balat ng lupa. Oo. So, ayun na nga, Luigi. Ayan na. Kanina parang hindi siya sobrang kinonsider kasi nga naman may Valentina pa din. And malaki pa rin yung threat para sa akin kung isipin mo na pwede mo ipadala si Brusco or Kirk. Depende kung sino ang hawak ng show. Sa kung saan man nila pwedeng madala yung or mahanapan ng setup dito yung members ng Aurora MLBB. Pero at the same time, at least may Mathilda na sila talaga dito sa side ng Aurora MLBB. And pwede nila na unahan or paglaruan din yung global presence since they also have the Luyi. Pero Kelra Claude na nga ba ang makikita natin dito? At least may may BMI, Yeah. may pang-check, di ba? What if Tamus? Tamos For Kirk? Nino ni Girk. Yes. Ayo, medyo mahirap na matchup yun para sa isang kalid eh. Hindi ka kasi pwede nag-sandstorm guard. Teka, siya ang Isang nagbeya. guard pala. Siya na to? Oh my. Naalala ko pa yung time na nagtatapatan si Oheb at Kelra kung sino nga bang totoong Filipino. Ibigay niyo na Joel. yung... ibigay niya na yung Claude, para mag-time travel na talaga tayo. Oo nga. Tingin Kung ko hindi eh. Claude Brody, Oo. yun lang eh. Oh, Please yeah, naman. exciting yan. Mag-time travel na tayo. Andito na tayo eh. Huwag na muna Huwag na Tapos muna AP Brand Brody skin. Oo. Para kita-kita. By the way, available pa rin. Oo. Yes. And kung gusto nyo ng AP Brand Brody skin, kanino magre-request? Kay Kay Chantel. Chantel. Ayan. Brody, Claude. Wait, Alice? Alice. Okay. Ngayon dito natin malalaman, no, I think this is the first time na magtatapat ang isang Alice at pati na rin ang isang Beatrix in MPL. Wala pa yung matchup na to. And Before. with the hands of Kelra on this Beatrix, at saka yung sariling mastery na rin niya sa Alice, panigurado, magiging mahirap na laban ito para kay Oh, Domi. feeling ko makukompleto pa rin natin yung mga baril. Feeling ko makikita pa rin natin lahat. Si Nibiru, si Wesker, si Renner, tsaka Magulat ka kung may panglima. Teka, nakalimutan ko. Si Renner, Nibiru. Nibiru, Wesker, at si Bennett! Si Bennett. Si Close. Bennett's rage. Tama. Naramdaman ko naman yung rage mo dun eh. Sorry, Kasi sorry. ganun na nga ang kaganapan. This is the time kung sino nga ba ang streak na matutuldukan or will Aurora continue their momentum. This is game number 3 between the Super Family and the Lights of Aurora. Kaya naman, casters, take us to the Land of Dawn. Rewriting history nga ba? Or will create a new history? Yan ang alamin natin for the last game of this match. Fnatic Onyx Philippines laban sa Aurora. Grabe tong laban na to. Yung pinaka-storyline in layman's terms sa playoffs na yung Banse. Tsaka, in layman's term, matutuloy ba ang win streak? Ay, oo nga pala. At maiiba ba ang kwento? Dahil tanda natin, sa una nilang pagtatapat na Game 3, pero ang nanalo ay ang Fnatic Onyx. Oo, so napaka-importante nito pala sa dalawang teams in terms of history in the making. Kasi technically si FNOP ay 10 10 points. Oo. Eh yung gusto na makuha na streak is 11. So para ma-layer doon. Ay, grabe! Oh, wait. Grabe mga pitikan! Little Wanderer pa lang, napapasigaw na tayong lahat. Grabe yung pitik nung katawan doon. Hindi man kembot yun. Pero definitely, medyo mapapakembot ka ng konti to the left and to the right kapag kaganyan yung mga pumipitik-pitik sa'yo! Kamali ka na si Super Friends! Oh! Boss! Boss, kalma lang doon sa may gitna. Boss, kalma! Pero hindi rin pinilit by the way. So si Super Friends, napapaisip siya, uuwi ba ako or not? Kasi yung minion wave, hindi ko na na-clear. Hindi na. So na-delay na si Super Friends dahil Kahit doon. si Rene J, nag-iisip siya kung i-go-go niya ba. Pero sakay ng aeroplano ngayon na ililipad muna tayo patungo sa taas na sabi nga ni Umi, first time muli magtatapat ang isang Beatrix at Alice
ngayon na lang ulit natin makikita kung sino nga ba yung mas papalag, sino nga ba yung mas magkakaroon ng edge pagdating sa lineup na yon. Sobrang magkaiba sila ng ng kit kasi technically mage si Alice Oo. pero iba yung katapat niya, pwedeng yung mga weapon ay nabanggit na rin. So ang difference lang is gonna be mas mabilis mag-clear na minion wave pa ngayon. Sa ngayon? Yung isang Beatrix dahil pwede siyang chumepi doon sa mga plates na tinatawag natin. Saka nakikita rin naman natin kung paano rin umaabante ang mga members dito ng FNOP. Kung kanina nakukulangan tayo sa action, ngayon pinupuno nila na action maaga pa lang. Yung gantong klase ng mga pick-off pagdating sa turtle. Pero wala pang first blood. Ulitin natin, wala pang first blood. Oo, wait, may nag-teleport. Ay, bigla nagkagulatan! At nagulat na nga lahat. Si Brusco ay not so Brusco at that time at dediretso pa nga sa may purple buff. So nice rotation agad para dito sa Aurora. Binigla ba naman eh. Ay! Tapos yes sir, dito sa may bandang taas naman. Yung Sagasa, muntik na. Hit and run dapat yun Oh, eh. grabe dumausdos dito sa lahat ng mga pwesto ng mapa, yung side ng Aurora. But the escape mechanism is still there para dito sa FNOF. Grabe no, may teleport na nga, may puwing factor pa dahil dito kay Edward. Oo nga pala, pagka-land kasi ng Raging Sandstorm yan, diretso yan na may pasand eh. Tsaka ang hirap noon, paano nga didilat sa ganong klase ng mga clashes? And the way para dumilat is of course, magkaroon ng magandang paggaya dito para kay Super Prince. And so far, hindi pa naman tayo nakakita ng overall one-sided na team fight. Oo, sabi ni Brusco, kaya ko ring lumipad! Tapos sabi ni Kurt, kaya ko naman sumipa, kaya naman si Renegade makapatay, pero dadating ng mga players sa Aurora. Di mo kahit makakakuha ng kill, pero may bawi lang din naman si Super Friends. 7 of Blades na dito na. 4 Blades, 3 Blades, 3 Blades lang! Nung moment na yun, so 2-2 pa rin ang score natin, at barya lang yung kalamangan in terms of gold. Ngayon, pumapantay yung mapa. Nagkakaroon tayo ng pantayan na bigayan, pero talagang yun yung aasahan natin for Aurora, yung mga pambibiglang diversion. Ay, oo nga pala. Ito, panoorin natin ang Infinix Instant Replay. Ayan, yung nangyari dito. Umabante. Nandun yung sipa, pero medyo nauntog kasi sa pader. Diba? Doon si Rene J. Saka umabante sila, Domeng. And it's what we see, what you get talaga sa nangyaring clash Saka na yun. dumating din pala yung ibang mga players ng Aurora ng time na yun. Pero maganda yung jabomb bits kanina ni Kendra. Ay, sa may ilalim ng tore. Kirk Wow! lives another day. Grabe, no? And right now, sa may bandang taas, iba naman palang bakbakan yung Parang, gustong gawin ni Domeng. Ano to, game 1 all over again. Sa bagay, back to 0. Oo, pero maybe this time is mag-iiba yung magiging kuwento nga ba? Kasi for Aurora, they want to be the streak ender para dito sa Fnatic Onyx. Pero kailangan mo na nang i-ender yung panghaharas sa kanila ni Brusco. Oh, so ito yung turtle ire-reset na agad para dito sa mga players. Si Brusco nakapwesto na. King Kong magkakrab muna. So kanino ba talaga mapupunta yung pagong? Ini-mini-mini mo, pero ito yata yung kanilang mas magiging priority. Kumuha muna ng posibleng maging prayo na pick-off. Pero doon sa may likod, merong Lily pa rin. Si Kirk makakaligtas. Pero yung turtle ngayon ay hindi pa rin naman nakukuha ng Nino Man. Dito sa gilid, sasalubong na yun yung Raging Sandstorm. Medyo mapupuwing pero babalik pa rin. Walang pikitan to. Okay, merong ejector. Laban kay Demon Kite. Nice zone para din sa FNOP. Kaya medyo hindi nakuha. Pero ang kapalit naman is gonna be Brusco's life. So nakakapalitan ulit yung mga teams natin. Pero nakuha mo yung turtle, nakapatay ng kill yung kalaban na team. Sino bang lumamang doon? Lumamang tayo sa overall vision para sa Fnatic Onyx. Bakit nga ba natin sabi? Kasi nakakapag-push, nakakuha ng mga ganitong mga Little Wanderer, Crab Queen man yan. Even the Green Caps ngayon ay nasi-secure pa rin naman safely ni King Kong. Nagkakaroon ng mga magagandang kills ang Aurora. But remember, it's the overall macro pa rin natututukan natin. Pero di sa may Ay. bandang taas. Biglang nag-teleportation technique na naman doon sa may top. So may gumamit ng flicker by the way. It's gonna be Domeng para yung side ng Aurora. So pigil na gigil muna Oo. ang mantra ng ating mga teams. Kailangan talaga yan na makapagpigil ka. Kasi ngayon gusto rin silang pigilan na dito ng Aurora. Makakaligtas si Super Prince. Ay, grabe Pero si for Renegade! how long? Lumipad si Renegade no time na yun, si Super Friends na mataan pero napaliktad pa dito ni King Kong. King Kong saves the day. Ginamit na yung Raging Sandstorm para medyo makatakas. Ginamit na yung Unstoppable Force plus the Ejector na isipa pa. Dito si Edward laban sa tatlo. Medyo madedele yung pagkakapatay sa kanya.
niya, pero secured kill pa rin para sa mga Sonics. Ganon yung gustong mga play ng Fnatic Onyx kapag merong nag-e-extend ng mga posisyon para sa Aurora. At ngayon, they want to make punde. Ay, gusto nila pundehin. Ang ilaw dito ng Aurora. They wanna dim the light. Yes, you want to dim the lights. Ay. Pero ngayon, ang light dito sa may bandang baba. Ayan na, Tempest of Blaze, di mo kahit magda-dash away. Hinahanap dito. At dumating na nga si Rene J. Walang analibad. Nung time na yun, grabe yung grabe may kruhan ng mga jungle natin. Tapos may kruhan na naman. Dito, labanan natin ng Post 12 tsaka ng Post 4. Dumating na rin yung kakaibang mga players para sa side na FNOB. Even for Aurora at Double Force na ipatalon. Si Yowie, nung time na yun. Ang daming nangyayari, pero ito na naman ang round number 2. Si Edward ang tina-target. Raging Sandstorm paalis, pero hindi aalis dito ang Fnatic Onyx Philippines. They want to get a kill. Renegi is next online. Edward and Kirk nagtatapatan. Nandun naman na sa pati mag-switch up. And Fnatic Onyx Philippines ay aatras muna. Okay, tapos na po yung team fight. Pwede na ulit huminga. Okay. Lahat ng mga nanonood. But at that time, we could see the aggression para sa FNOB at dadating na naman yung backup na sinasabi dito na Aurora pero masira pa rin yung torre doon sa gitna. Si Brusco nakita walang buhay doon sa moment na yun. Pero nag-apili at Double Force, Brusco's gonna be down. Si Demon kahit ay buhay pa rin nung moment na yun. Pero Reneg ay makapatay na rin. Double kill para kay King Kong. Walang aawat para dito sa Fnatic Onyx. Ngayon, hindi na sila basta nagiging tahimik lang sa mapa. Aurora, on the other hand, nalulugi sila kasi iniisa-isa yung mga setter nila. Katulad ni Rene J, even si Edward nga binibigyan na maaga. And Fnatic Onyx Philippines, on the other hand, lagi kasing maganda yung ginagawa ni King Kong na after team fight, after getting an objective, push muna tayo ng mga linya against Aurora. Ito, we watch the replay again. The Infinix instant replay. Ayun, nakita si Brusco, walang buhay. Nakita din ni Brusco si Demon kahit nagkakitaan sila. Tsaka nakita natin yung site dito. Dinim yung light eh. Niliwanagan. Okay, paki-open lang ang bag. Titignan ko kung may dala ka dyan. Pero sa ngayon, ang dala-dala pala nila ay ang kanilang tapang na pumush habang si King Kong naman ay tatapat dito kay Doming at kay Edward. Checkpoint. Okay, Tempest of Blades, hahabulin dito si Domeng, makakalibad pa. Flicker ang kanyang ginamit. Edward to the rescue. Pero sakit ng mga criticals. Grabe mga criticals. Ay, nakita na natin yung portal. Mahiwagang portal ngayon din. Ito. Pero nagkakagulo na naman yung mga players natin. Lumipad na naman yung team dito ng Aurora na ipalipad din si Rene J with the ejector. At ito yung salarin. Dahil si Rene J gustong kunin dito. Pero nandun ang vacuum play para sa Aurora. Hindi na naman naawat dito si King Kong. Mainit ang mata para kay Edward. The members of Aurora ngayon ang tila ba aawat muna. Grabe, ang ganda ng laban. Sa mga nanonood online, tap-tap na kayo dyan. Okay, Sobrang ganda ng laban eh. spam heart kung sa TikTok ba, sa Facebook, like and heart ang itag nyo. At pwede nyo nang i-mention yung iba pang mga players sa tingin nyo kaya rin gawin to sa RG. Oo. Okay? At kung gusto nyo ng bagong mga recall katulad ng ginagamit nila, pwede nyo i-mention sila Antianara. Ayan, sila Brigida at Umi. Oo, lahat na ng mga gusto nyong sabihin din ay sabihin nyo na ngayon. Alam ko madami kayong mga words na gustong sabihin. At isa sa mga words na yan ay may teleport. Oops! Hindi, okay, so Super Friends ay pumasok si with Brusco, pero si Brusco may pinito mag-flicker out. Look at Tommy, medyo wala ng buhay doon. At ito na naman yung link ni Demon kahit sa may ilalim ng torre, ginamit na naman yung Tempest of Blades. Double kill para sa kanya. Pero dito sa may bandang baba pala, yung panggugulo nila Edward ay hindi gagana. There's going to be a triple kill at Fnatic Onyx Philippines. Hindi more than words that can say dahil gusto nilang maging streak ender nga ba or magtuloy-tuloy yung streak. At ngayon, makakabasag sila ng mid lane turret. Pero ang kanilang plano ngayon ay kumuha muna ng Lord. Oo, ano muna, disiplina, back to basics. Okay. Grabe no, lahat ng mga nangyayari, talagang kailangan natin panoorin kasi lahat ay very intense. Yeah, and looking at the Infinix instant replay, ang ganun ginagawa doon sa frontline. Pero look at what Edward was trying or Dalawa. attempting to do. Na, ano nahanap niya? Oo. Na-shawarman niya kanina si Kenra at saka si Brusco. Yes. Nung time na yon. Kinakat ng maninipis na hiwa eh. Tama, tama. Kaso sila ngayon yung hiniwa-hiwa sa harap ni King Kong. 6-0-1 by the way. At tuloy-tuloy dito yung aggressiveness plus Almost yung full item tuloy-tuloy na pag-full engage onto full arsenals dito ng Fnatic Onyx. Ayan na, meron na endless battle.
Parang yung laban lang din natin. Gano'n na rin same ng pangalan ng item, Endless Battles Endless talaga. talaga. Yung napapanood natin. This is the next level MLBB. At ngayon, mabilis pa rin naman makakapag-clear dito ang Aurora. Pero mabilis din kasi silang pwedeng baligtarin dito ng Fnatic Onyx. Okay, nakita natin yung may hiwagang conceal. Pero more on focus lang pala. So meron pang added defense dun sa may gitna at pipilitin na sirain dito na side ng FNOP. Aabante ba ang Aurora? Maingat din na dedepensa at si Doming ay medyo mapapaalis muna para magkaroon muna ng HP laban sa FNOP. He gotta go his own way muna. Pero ngayon, kukutuban. At pinipitik-pitikan ni Kelra yung Tori dito sa may banda baba. Teleport. Saan Diversion pupunta? play. Sinong pupuntahan? Sino mabubulaga? Si Brusco dito magiging target nila. Pero hindi na mapo-force out yung Ken Renegade dito. Medyo makawala ng buhay. Look at King Kong na naman. Saktong godlike na siya. Yung 6 kills niya naging 7 na. 7-0-1 for King Kong. At ngayon, nape-predict ng Fnatic Onyx Philippines yung mga ganong klaseng surpresa para sa Aurora. Sabi nila, ginagawa din namin yan eh. Alam ko kung saan kayo pwedeng pumunta. Pero ngayon, ang kakapuntahan muna ng Aurora, yung base nilang kailangan depensahan. Oo, so lahat ng mga minion wave, Athena ay naka-flow para din sa FNOP at si Kel ay chumepi lang muna ng Torre doon sa may panagilid. Another Blades ang ipinapakita dito ni King Kong and even top lane masisira na rin. So Yue is down para dito sa ating laban para dumepensa doon sa threat ibinibigay ng FNOP. Tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan ang alam din Aray! na ginaya na Circling Eagle. Pantakas kay Super Friends. Lahat nagsisigawan. Nandiyan ka man sa bahay nyo. Hi, brace yourselves kasi the best is yet to come. 13 minutes pa lang ang ating laban. Oh, ito, goal difference. So lamang si Demon Kite laban dito kay lamang si King Kong laban dito kay Demon Kite in terms of gold. So 5K. Malaking difference laking considering na magkakaroon tayo ng next objective para level 15 naman na both. Pero kaya pala ganun kagrabing AOE damage na meron siya. Yeah, and hindi siya nag-aalinlangan na mag-establish yung dominance kahit sa gitna ng Oo. 5 miyembro ng Aurora. At si Yue, lagi at lagi yung kanyang tina-target, eliminating the element of surprise. Gusto mo pa lang siyang i-happy birthday na sorpresa, alam niya na nabasa niya na yung GC dito ng Aurora. Oo, sabi niya, I know your plan. I know your At plans. isa sa mga plano na nakita ni King Kong ay yung magbubulaga dito laban sa FNOP, Circling Eagle against Kirk. Kirk is down, I repeat, Kirk is down, pero Edward is down as well. So nagkapalitan dito ng Andyan na mga siya. XP laners, yung mga players. King Kong nandito na, yung sinasabi natin hindi napipigilan, mapipigilan ba kayo ng Aurora? Hindi, kasi legendary na siya. Pero pang Tempest of Blades na ginamit sa time na yun. At gagawin pa nga yatang triple kill ni King Kong as Aurora will be wiped out dito sa laban na to. Tuloy-tuloy ang super family ng Fnatic Onyx Philippines. And that is it! Fnatic Onyx Philippines, kagaya ulit nung kwento nung unang nagkatagpo. 2-1 ang score, pero this time around, upper bracket na sila. Masesecure nila ang upper bracket at masesecure rin nila ang titulo na isa sila ngayon sa may longest win streak pagdating sa points or regular season. Oo nga pala, so sinasabi natin kanina 10, ngayon 11, kapantay na sila ng Blacklist and even Echo. So tatlo na ngayon ang merong win streak at 11. And take note guys, week 7 pa lang tayo, so merong pang mga games ang Fnatic Onyx. May pagkakataon pa sila to be the first ever na maging top ulit pagdating sa longest streak at hindi lang yan syempre. We have to give it up for Aurora for showing us a great fight at yung camaraderie nila at the end of the day, gusto ko yung yakapan nila kay Elrat, Rene J doon talaga. Oo, sobrang ganda kasi nung sobrang ganda Yeah. ng laban. Kung ikaw din ay pro player, parang yung mga gantong klaseng laban, yung talagang longing ka na. Shucks! Pero syempre, they were part of history. And what a good game pa rin for Aurora. Ayan, let's give them a round of applause, guys. Kasi na-extend pa rin nila yung serye natin na Game 3. Pero for Fnatic Onyx Philippines, getting a match win, securing a title, at ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pag-ariba ng Super Family. I know you guys are interested kung ano pa nga ba mga sasabihin, komento nila sa nangyaring laban na yun. Kaya naman para malaman yan, sasamahan muna tayo ng ating host na si Hans Galleria.
MPL Arena, your winners, and currently on an 11-match win streak, Fnatic Onyx Philippines. Guys, congratulations. You now have tied yung naging record ng Blacklist International nung Season 8 and ng Echo nung Season 12. 11 matches. Brusco, we talked to you, or nagkaroon ka ng interview before na parang sinasabi mo na sobrang confident ka na ma-achieve nyo itong win streak na to just because of having your teammates. Sa tingin mo ba, what makes this team so strong? Ano bang kalakasan ng Super Family na ganito at ganap nyo? Siguro po sa sa banding po namin. Kasi lahat po kami parang nagbibiruan po sa loob ng game, sa labas ng game, lagi po kami magkakasama. Siguro yung chemistry namin sobrang solid talaga. Actually, to add to the chemistry, required ba? Kasi may nagtanong saan, parang required ba na yung buhok nyo halos dapat pare-parehas? Or like, ano lang talaga siya? Is it style or like trip lang siya? Anong idea behind it? So tingin po tadhana lang po na ganito yung buhok namin Alright, makes a lot of sense. Kasi wala lang, napansin ko lang This time, si Kirk naman. Kirk, I mean, paano man lagot?